Nakakatuwa pong tingnan ang aking halaman at talaga naman pong buhay na buhay. Ang gaganda po ng kanilang mga dahon at masisigla. Nakakatuwa po pag gising mo sa umaga at ganito po ang makikita mo sa halaman na talaga po namang nagaganda ng kanilang dahon. Maayos po sila. Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay naglakad-lakad na kaunti sa labas. Ngayon lang po pumasok ng bahay para pong exercise. Kailangan daw po ay kahit pa paano pagising sa umaga ay nakakapaglakad-lakad ng kaunti. May ibo-ibo po ang katawan. Kaya po after ko pong makapaglakad-lakad, ang sunod ko naman pong ginawa ay nagwalis-walis. For today's video po ay papakita ko naman po sa inyo kung ano po ba ang dinidilig ko sa mga halaman at bakit po medyo mapapansin po nyo na matataba, magaganda, maayos. Ayan, katuwa po pag po ang halaman ay buhay na buhay. Ayan, so siguro po dahil nga din po sa mga idinidilig sa halaman. So papakita ko po kung ano po yung idinidilig ko sa halaman. Sulya po muna tayo sa mga tanim kong halaman. So ito po yung halaman ko na nasa terrace. Ito naman po yung tanim ko malapit sa kusina. Ito po yung isa rin po sa lucky plant, yung Sansevieria Wellpin plants. Pakita ko po muna sa inyo ang akin pong mga halaman na kita po ninyo. Ang ganda po ng kanilang mga dahon, maganda po ang mga bulaklak, sariwang-sariwa po. Ito po ang aking aglaw. Tingnan po ang lapad po ng dahon, kaganda po. Katabi po ay pothos. Ayan, na rin po ay philodendron. Ay tanyo po, ang ganda rin po ng kanyang dahon. Buhay na buhay po. Yan po ay gawa din po siguro ng aking mga idinidilig sa kanila. Nagagandahan po ang kanilang mga bulaklak. Bihira po yung tuyong dahon. At talaga pong sariwang-sariwa. Kahit po yung maliliit na halaman, ayan din, dinidilig ko din po. Mamaya po papakita ko po sa inyo kung paano ko po at ano po ang aking dinidilig sa kanila para po mas lalong gumanda. Ito po yung snake plants ko na tanim. Din po naman sa may terrace. Yan, ilan din po iyan. Dinidilig ko din po sila ng mga pandilig kong pakikita ko po mamaya. Ang ganda ng halaman po ay siguro po ay depende rin po sa ating mga idinidilig at ibinibigay na pampaganda po sa kanila. Kaya po dapat po meron po tayo ng mga ganun. Pakita ko po sa inyo ang aking mga idinidilig po sa halaman. Ang halaman ko po, mas madalas po na ang idinidilig ko ay yung pong tubig po na na-harvest ko po sa ulan. Yung pong pag umuulan ay may sinasahod po akong drum. Ginagawa ko po ito lalo na po pagka malakas po ang ulan. Pag po awas na po ang tubig, lagyan naman po ako ng mga palanggana para po kasi po sayang po yung tubig ulan ay ang dami po niyang ibinubuhos. Sa totoo lang po, maganda pong ipandilig po ang tubig ulan. Kaya po, kung kayo po ay may drum sa bahay o kahit hindi po drum o ano man pong mga timba at pag po may umuulan ay maganda po na magsahod po tayo. So, ang tawag po doon ay rainwater harvesting para pong hina-harvest po natin yung tubig ulan para po magamit natin. Minsan po ang iba ginagamit po lalo na kung walang tubig, nagagamit muna ng panghugas ng pinggan. Yun muna pong pag hinugasan po nila ang pinggan, pansamantala po yun muna ang kanilang ginagamit na tubig. Pero pag nagkatubig po, saka po nila aayusin lalo ang paghuhugas.
Gustong-gusto po ng halaman ang tubig ulan. So, ang tubig ulan po ay marami pong bitamina na makukuha ang ating halaman. Kaya po lalo po silang gumaganda pag nadidiligan po nitong tubig ulan. Pinamili namin ho, kaunti lang. Yan, nililinis ho ang mga ulam. Yun yung pinaglinisan ng tubig. Hindi ho yan sasayangin, tatapon at ilalagay din ho yan sa... Ididilig ko yan sa halaman. Maganda rin ho yung idilig. Wala akong sasayanging tubig. Ang pinaglinisan po ng mga karne, mas lalo tigit po kung isda. Nagkataon po ng araw na ito ay wala po kaming isdang nabili. Siguro po nahirapan pong mangisda ang mga mangingisda sa dagat at baka po maalon. Kaya po puro ulam at saka ano po ng baboy at karne ng manok. Yan. Mainam din po iyang ipandilig sa halaman ang mga katas po niya. Pag po naman katas po ng karne o isda at sobra naman po ang kanilang lapot ay nilalagyan ko pa naman po ng tubig para po hindi naman po sobrang lansa at baka naman po hindi magustuhan ng halaman at ang magtakbuhan po o magpuntahan po yung mga pusa. Sa YouTube po, nakapanood po ako, ang iba po magagaling po nating mga magsasaka ay nagagawa po o ginagamit po itong ganitong proseso. Ang kanila po naman ay may tinatawag po sila nung FPJ, yung fish or fermentation or fish fermentation juice. Yun po ang kanila para po na iniimbak po nila yung mga ano po ng isda at tapos para pong iniimbak at pinakakatas po yung para po mga laman loob po ng isda. Yun po ang kanilang pinangdidilig. At talaga naman pong ang ganda po na nagiging resulta. Ang gaganda po ng mga halaman, maganda po ang bunga. Kaya po, tinatry ko din po yon in an ordinary way para po sa halaman. Ganitong paraan po, mas tayo po ay mas makakatipid po sa tubig. Napaganda na po natin ang halaman. Medyo hindi naman po malaki ang tubig na babayaran natin. Kaya gawin po natin din itong prosesong ito. Luluto naman po ako ng kanin. Ang aking pong pinaghugasan ng bigas ay akin din pong kinukuha. Yun pong nililinis ko muna pong maigi. Yung pong kukunin ko pong hugas bigas na una. Yun po ay hindi ko pa rin po sinasayang, ipinagdidilig ko rin po ng halaman. Yung pong pinaghugasan ko ng bigas ay akin pong ilalagay po sa lalagyan at akin pong ididilig. Ari po yung una kong hugas. Yan, kaunti lang naman po ang aking niluluto. Kami lang naman po ang dalawa. Kaya kaunti lamang po ang nakuha kong hugas bigas. Yan, ang pinaghugasan ko po ng bigas ay kakaunti naman. So, dito ko po sa mga ganitong halaman, sa mga nasa ganito pong pots na maliliit lang naman po ang halaman ko, doon ko po dinidilig. Ito pa po yung isa, yung pong aking Sansevieria Wellbeing plants. Ayan, diyan ko po dinidilig. Kakaunti naman po ang aking hugas bigas. At sa mga halaman pong namumulaklak, ari po bougainvillea, para po lalo po siyang mamulaklak. Yan po ang isa sa sample po. Halimbawa po ng mga halaman kung kita naman po ninyo mga dahon at talagang pagkagaganda. Halos wala pong tuyo. Yan po ang epekto po ng mga idinidilig kong sa kanila, yung pong hugas bigas, tubig ulan, at yun pong pinag-anuhan po ng isda o karne, yung pong mga katas po. Ayan, kita po yung kalabasa, ang lalaki po ng dahon. At yan pa po ang isa, mga sili, talaga po ang daming bunga, dami pong bulaklak. At talagang green na green po ang kaniyang dahon. Beno.
Ano ka haba? Nakakatuwa. Sa dami po ng bunga, ayan, isa-isa ko pong binabalutan yung mga medyo malalaki na po at nakakatuwa po talaga siya sa dami ng bunga.